Mga fishers of men. Ready? Blessed lovers of unbelievers. Blessed lovers of unbelievers to eternity. Duel. Magandang hapon mga kapatid. Magandang gabi dyan. Pare, nagkipagay ko sa amin. Ano bang pinagkakabalahan natin at nagkakainuman tayo? May problema kami. Ito lang naman solusyon, di ba? Alak, Yossi. Wala na ibang solusyon, di ba? Alam niyo mga kapatid, o dati rin ako manginginom. Sugarol. Inom tayo ulit. Pero sa mga problemang ganyan, alam niyo ba? Ang solusyon na hinahanap niya ay pansamantala lamang. Hindi. Pag nalasing kayo, matutulog, mawawala ang problema. Pero kinabukasan, nandiyan na naman. Lagi ka muna to. Inom tayo ulit. Alam niyo mga kapatid, para maibigay ko sa inyo ang tamang solusyon, may papakilala ko sa inyo na magbibigay ng solusyon para sa ating integral na buhay. Si Brother Nick, aming Magandang hapon. Okay ba yan? Ano ba yung iniinom niya? Okay ba yan? May tama din to. Ako nga pala si Nick. Anong pangalan ko? Rene po. Rene? Si Michael. Michael. Napakaganda po ng ginagawa niyo yan. Palagay ko sa Ayos solusyon sa talaga. problema yan. Ano po? Sod. Pero alam niyo po, ang salita ng Diyos, meron pong binabanggit na mas magandang solusyon. Okay lang po ba kung maghahayag kami sa inyo ng ilang minuto? Walang problema. Salamat po. Pwede po ba tayong manalangin saglit? Laki ng Diyos, salamat po sa pagkakataon. Kayo po ang pumilos sa aming kalagitnaan. Lord God, be with us. Kayo po ang mangusap sa aming Panginoon. And guide us, O Lord God, as we, Lord God, share the gospel. Salamat Panginoon po aming dalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Alam niyo mga pare ko, okay po yung ginagawa niyo. Kaya lang po sabi ng Biblia, sa lahat po doon na solution na naiisip natin, pag tinignan po natin ang teksto, sasabihin po ng Bible sa atin, lalo na po sa Romans 10, wala daw pong matuwid, wala po kahit isa. Totoo po na lahat po tayo ay nagkakasala, di po ba? Sabi nga po ng Bible ay for all have sinned and fall short of the glory of God. Lahat po tayo nagsasala. So minsan po may iniisip tayong solution, pero pag tinignan po natin ang scripture, sinasabi po ng Biblia na we fall short. Alam niyo po kasi merong standard ng Panginoon. Meron po siyang tinatawag ng pamantayan. Minsan po, pag tinignan natin yung pamantayan ng Panginoon, sablay po dun sa pamantayan natin. Kala po natin, okay na yung ginagawa natin. Pero pagdating po sa Panginoon, hindi po pala. Kaya sabi po ng Panginoon din, yun nga po, nagkakasala tayo sa ating pag-iisip, sa ating pananalita, sa ating mga pagkilos, nagkakasala po tayo. Naniniwala po ba kayo ron? Parang na rin, naniniwala ka ba, nagkakasala tayo? Dati nga, nung summer, di ba? Nung summer, pag sumakay ka sa bus, makakasabay mo yung ibang lahi. Pag may naamoy ka, magkakasala ka sigurado. Ang hit, baho, di ba? Nagkakasala tayo, sabi ng Bible. Kaya pag tinignan po natin yung salita ng Panginoon, we fall short. At sabi pa ng Panginoon, ano niyo po sa Romans 6:23, ang kabayaran daw po ng kasalanan natin, kamatayan. So kung sinasabi po ng Bible na nagkakasala tayo, ang kabayaran po pala ng kasalanan, kamatayan. So, okay lang po kaya sa inyo yung picture po ninyo yung future natin ha. Sa araw-araw nagkakasala tayo, and then pag tinignan po natin ang Biblia, ang kabayaran po pala ng kasalanan na yun, kamatayan. Hindi po ba na parang nakakalungkot isipin? Nasusundan niyo po ba ako? Pero alam niyo po pare, ang sabi pa rin ng Bible, sabi sa Romans 5:8, ipinadama ng Panginoon ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay siya para sa atin. Hindi po ba taon-taon pinagdiriwang natin ang mahal na araw? Diyan nga sa Pampanga pagmamahal na araw. Merong lugar dyan na sabi ng gano'n dinarayan ng mga turista. Alam niyo po ba yun? Dinarayan ng mga turista kasi
ang ginagamit na pako, original. Tayo kasi mga Pilipino, nahilig sa original. Pero ang namimiss po natin mensahe doon, hindi po yung original na pako, kundi yung katotohanan ng Panginoong Jesus ay namatay dahil sa kasalanan ni Brother Rene, kasalanan niya, kasalanan ko, at kasalanan po ninyo. Inaamin niyo po ba yun? So namatay po ang Panginoong Jesus dahil sa ating mga kasalanan. At ang sabi po ng Panginoon sa Romans 10:9, kung ihahayag daw po ng ating mga labi na si Jesus ay Panginoon at mananalig tayo ng buong puso na siya ay binuhay ng Diyos, maliligtas tayo. Sabi po sa Revelation 3:20, nakatayo ako, kumakatok sa pintuan. Kung di rin pinino man ang aking tinig at buksan ang pintuan, ako'y papasok at magkasalo tayong kakain. Noong pong nagkasala si Adan at si Eva, namatay po ba sila? Hindi naman, di ba? Hindi naman sila namatay eh. Buhay sila eh. Pero kung babasahin po natin ang Biblia, pinaalis po sila sa paraiso. Ibig po sabihin, kapag nagkakasala ang tao, basically meron dalawang bagay na nawawala sa kanya. Una po yung kanyang provision. Dati sagana sila eh. Pag nagutom sila, pipitos lang sila ng bunga.